mega love shoutout. Ito mga absat, nandito tayo kay Attorney Claire mga absat. Director Batibag, hinahamon kita Jing Paras. Opo, hinahamon si Jing Paras. Ano ang alas ng NBI? Mga abogado sabitin. Diyos, ay grabe, pati mga abogado. Pakinggan natin si Attorney Claire. Pedigree Dentistics a day Again, keeps sa mga bad bagong breath pasok, away. huwag kalimutang mag-like and subscribe. Try now. Why pay more? Get more for less with PLDT Home on the All. Get only fiber. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe, Mabsat. Nandito tayo kay Attorney Claire, Mabsat, ha? NBI Director, Matibag, hinamon si Jing Paras. Pasok, Attorney. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bata si Attorney Claire Castro. Today is August 9, 2026. Ano sabi ko kanina? August 8 ba? August 9. At pangalawa na natin itong lives. Okay, si Maxay Judith old. Nagse-celebrate ang birthday anak po ni Noel Amudo. Happy birthday to you. Yo, happy birthday. Noel, Prince Noel. I know Okay din ako dito meron na ba? Go. Mga clear. Nasa kanila yung mga phone conversation, siguro convo, text messages. Pero ayaw nila muna ipakita yung kwento. Kailangan sila ang magbigay daw ng kanilang kwento, yung kanilang recollection. Itong si Jing Paras. Kasi, para makita nila yung katotohanan. Kasi pag nakita nila yung complaint, ba? Basta ang usapan dito is honey trap. Kung ano alam nyo, you just give your statement. Bakit mga kakil? Kasi, itong si Attorney Mark Tolentino, tama Bart yun Okay. Tolentino, nagbigay siya ng kanyang version. Kung binigyan ko na kapon to Ang version niya ay, ang nagpilit daw kay Jing Paras ay yung talent manager. Uy, Argo, diba? mag-like Kasi ka daw. sila at parang nagkakaroon sila ng event. So, pinush niya daw ng pinush si Jing Paras na gawin, no? Nagawin yung plano, yung honey trap para sirain. Nako po. At sa kwento na ito, kung di ako nagkakamali mga kapatid, ay pumayag. Pumayag si Jing Paras at nagdala pa ng mga lawyers, right? Ay, diba? boy! Yung binanggit ni Mark Tolentino. So, dun pa lang mga ka-clear, kung inamin niya, nandiyan ba si Vencilelo? Kung inamin niya, through his counsel, na napapayag siya, o di, wala na. Parte ka na nung plano to do the crime. Diba? Yes, thank you, Vencila. Thank you. 7 o'clock po. Yan. So, ano pa? Kaya ang lakas ng loob ni NBI Director Matibag na maghamon. Okay, pakinggan natin mga kapatid para nakita natin yung buong kwento mula mismo kay NBI Director Matibag. Okay? The story is, nahuli yung gamitin natin yung Adjusken, yun yung ginamit ng media. Si Adjusken, ito yung talent manager na nahuli na may 5 kababaihan sa entrapment and rescue operation. Itong talent manager na to is nasa radar na ng NBI NCR for a long time na ang trabaho nga isa nagdadala ng mga kababaihan for prostitution. Hindi na pati lalaki at ang mga customer niya, base doon sa listahan sa telepono niya, medyo malalaking tao. So nung unang initial na lumabas yung balita, ang akala ng ibang nag-cover is yung 5 na yun, ipapain kay TS Ralph Recto. Pati hindi po, ang nangyari doon, they were rescued on a separate entrapment operation. Kung saan may pag-uusap, pinadala yung video, pinadala yung pictures ng mga babae, ang kausap na hindi na alam ay ang NBI operative na ng NCR. So nung nasa loob sila ng kwarto ng hotel, 5-star hotel, at inabot na yung Mark Money na bilang bayad doon sa transaction, pagkatanggap niya ng pera, naka-bodywork cameras naman ulat ng operatives namin doon. In-inform na siya na he is being arrested for human trafficking doon sa dala ng babae at rescue ng babae. Joint operation po ito ng PSWD. Ganun po kami mag-operate sa NBI pagka human trafficking. At in-interview na, tumatanggi pa rin itong si Alias Ken na tumanggap siya ng pera o human trafficking. And during the course of the interview, nung naiipit na, bigla lumabas na yung istorya na may at ang exact word, meron po kayo pinalalaman doon sa plano namin character assassination kay Senator Ralph Recto. Senator ba yung ginamit? So na-alarma na yung mga investigador namin. Tinawagan ako, in-inform ako na, sir, may binabanggit po dito ganito na. Sabi ko, palalimin nyo na investigasyon. Oo, kasi mga kapatid, nabanggit dito, actually, parang natakot yung babae. Diba? Parang hindi niya kasi alam kasi syempre pag human trafficking, siguro pag ikaw yung babae, hindi mo iisipin, di ba? Most probably kasi talaga dito yung pimp, yung pimp sa human trafficking. So, kaya siguro at the time, di alam ng babae, bakit kami hinuhuli? So, since siya'y parte nung magiging honey trap against Secretary E.S. Ralph Recto, yun yung nabanggit niya na, ba't kami hinuhuli? Ito ba'y tungkol sa gagawing character assassination? Diba? At sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang may plano talaga na gawa ng istorya. Ang plano po ganito, gagawa ng istorya si E.S. Ralph Recto na yung istorya gagawin, mag-a-affidavit, 4 na babae, gagawa ng affidavit, at magpa-file sila ng complaint sa piskalya at pagkatapos mag-file, ipipress con. So, ano ibig sabihin? Gagawin lang talaga ng istorya na paninira para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. At ang involved dito, binanggit. So again mga kapatid, kasi yung una, katulad niya, sabi niya, ang daming nag-isip
na talagang papainan ng babae si E.S. Recto, si E.S. Ralph. At yun din yung naisip ko noon. Di ba? Yun din yung naisip ko noon. Na gano'n na mangyayari. Pero hindi pala. Gagawa lang talaga ng kwento, parang, siguro parang Maleta Boys style. I-rehearse, practicein, itong kwento, pag itong tanong, itong sagot. Paid witnesses. Di ba? Para makapanira. Kita nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather nung usapan nito, May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang nagpangkit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras na siya magpipinas ng kasos at meron ng kasamang 4 na abogado na naghahanda ng affidavit supposedly nung 4 na babae. So yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking is already verified. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si Elias Ken. Yun naman pong sa kaso po nila Kong Jing Paras at Kong Libiste. Okay, syempre mga kapatid, kasi yung babae usually sa human trafficking, hindi sila nakakasuhan kasi sila yung lumalabas na victim. Okay? Sa ating inimbestigahan, doon sa issue na yan, dapat po dumalo sila noong Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat, at pinatawag na lang po rin natin sila sa 11. At yesterday, yung 4 na abogado po na na-identify, na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na po pinasabi na to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayo pa mga evidence. Identified na mga absat. Sino po yung mga 4 na abogado yun? Huwag po muna natin banggitin. Ano po kayo ulit dito? Marunong po bang kumanta? Hindi, ako lang, i-describe ko na lang. Malaking law office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Ang problema, yung 2 abogado na involved, kilala na. At senior partners na, actually name partners. Yung 2 naman, yung nakawawa, bagong abogado. So malalaman po natin, by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila giving them the opportunity. Alam mo mga kaklir, pag ito talaga na ituro, kasi alam mo, itong 4 na abogado na to, kasi most probably talagang Irish Rain nakita na nila Lagmay, to. shout out. Yung mga Irish tao Rain to. Ledesma, shout yung out. supposed to gagawa ng Irish kwento. Ledesma. Kaya sila na-identify. Oops. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Di ba? Medyo tumahimik si, mga kaklir, nagpa-program ba siya? Hindi ko ito nakikita, nagpa-program ba si Paras? Sa Parash, Irash, ano yun? Iparash kay Rash? Ano? Iparash kay Paras? Ano? Irash kay Paras? Tama ba? Iparash kay Parash. Ayun. Okay, okay, mali. Iparash kay Paras. Meron ba? Meron ba, M. Cervera? Hindi ko alam kung medyo ano siya, kung tumahimik ba siya, Ayan, di ba? 4 na abogado, sabi niya. 4 na attorney, wait. Customer, yung 4 na attorney, customer ba? Hindi naman yata, Angela, customer ba? Hindi, tingin ko baka yung nagpapagawa sa kanila, yan ang lawyer. Aragoy, masayang ang hirap na sa pag-aaral. Masasayang ang hirap. Yan, di ba? May binanggit pa siya dito, bata pa. Sige pa. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1. At kilala niyo naman lahat si Kong Jing Paras. Maaaring napapanood niyo to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi biro ng bira, pati itong katabi mo, binibiro ng palagi. So, bakit very ma'am siya, very quiet. So, ito lang tanong ko, can you deny categorically na hindi mo nakausap tong Elias Ken? At wala kayong plano doon yan. Yun lang tanong ko, kahit hindi na siya dumalo. Kahit sa social media na rin lang sagutin. Hindi, pero inag din naman ni Tolentino eh. Meron na siyang version ng kwento. May version na siya ng kwento. At ang tanong ko, sa kanya at kung Libiste, categorically can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Ilan po yung tanong? O ang next question ko na doon sa mga abogado, in-engage pa kayo, sino ang nag-engage sa inyo para gawin itong trabaho na to? Ito ang problema, mga Ganda sa time, lalabas natin na rin. Na-access na kaya, ito, hindi ko alam kasi syempre na-access niya mga clear, no? Na-access niya yung mga conversation kasi binigay naman ni Ken voluntarily. Pero, ako wala, hindi naman kasi ako investigator eh. Ina-allow ko ba for purposes of this covering the acts pagdating sa investigation ng crime? Pag sumulat ka sa service provider, can we ask for this, let's say, text messages from this period to this period? Parang naman pwede, di ba? Baka lang baka naman nakuha niya na kaya ang pinapatanong niya ngayon kung hindi ba nag-ausap si Malivisa sa si Paras. Baka meron tong alas. Baka may alas na si NBA director. Di ba? Di ba? Tingnan the lens. Malamang, attorney, malamang. In the name of politics, yun na nga, yung mga clearance. So abhorrent eh. Di ba, Betty Meredith? So kaya may hamon. May hamon si NBA director. Hindi po pwede yung gusto ni Atty. Tolentino at ng abogado na nagre-represent kay Congressman Libiste na gusto nila ibigay namin yung mga affidavits at saka yung mga ebidensya para sagutin. Wala pa po tayo nasa investigation stage tayo eh. I've seated with 2 brilliant lawyers here. I think they will agree. That is the time. Pag nandiyan na tayo sa piskalya, sasagutin niya. Pero kami case build up eh. Halimbawa po, may nangyari pa tayo dito. Suspect tong si Juan de la Cruz.
may statement na ron, kwento na. Tingin niyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng istorya at alibay eh. Sagutin niyo muna, ano ang recollection niyo? Doon na lang muna po sa tatlong basics na question, sagutin niyo muna yun. And pagkatapos yung sagutin yun, bibigyan namin yung affidavit of investigation, i-endorse namin sa National Prosecution Service sa DOJ for them to decide. O, tingin ko mga ka-clear, meron talaga siyang ebidensya. Ay, malakas ang loob niya. Nakita niya na yung mga convo nito, mga conversation nito. Malamang. Kada naman bibigyan sila ng kopya. May memorandum circular 14 po DOJ na pag ongoing investigation, hindi kami pwede magbigay ng mga dokumento. So yun lang po. At ito po yung isang maganda niyan, yung nagre-represent na abogado kay Landro Libiste, ay batang abogado, 2025 pumasa, at member ng law office ng 4 na abogado. So, I think even ordinary individual will raise an alarm. At maaaring teka, nag-track lang, bakit ganun? Bakit ganito yung istorya? So, yun na lang po muna yung sagot ko doon dyan. May tanong po ako dyan sa malaking law office na sinasabi nyo. Kasi po pamantayan nyo ng malaking law office, either nasa depensa ka o nasa prosecution. Saan po paring nandoon yung malaking law office na yun? Sa Ortigas po. Bakit? Ano po ang siling harapin ng mga abogado ngayon? Department? Una na yun, violation of oath yan sa kanang CPRA. Kasi pwede ka naman maghanap buwan, but for you to encourage somebody to have a false testimony to someone else, eh illegal po yun. Sigurado, baka nga dapat pag dumas sa proseso ng disbarment, isuko na nila lisensya nila ng kusa. Yung pong nakuha na impormasyon sa cellphone ni alias Ken, ito po may voluntary niyang ibinigay o nakalikot lamang ng NBI? Voluntary po. Actually, po yung record niya, voluntary. Although, yun nga, nung binibigay niya. So, ano po siya, representative counsel, assistant siya ng counsel on all those times. So, hindi naman po pwede sabihin na ginipit At saka, hanggang ngayon, nakakulong po itong taong to. Opo. Madalas po sa napapasa namin sa mga kwento at sa napapanood sa pelikula, kapag ganyang tao na nag-iingat ng numero ng malaking tao, nilalagyan niya ng alias. Anong alias ang ilagay niya sa mga congressmen at sa mga senador? Meron po nakita, hindi alas mga pangalan na talaga. Pero wala po si Kong Teddy dito doon. Wala po. May tutong kaibigan ko na to. Director, may pangalan ba kayo sa cellphone ni alias Ken? Hindi po ako kilala kung tapos ako Hindi in-investigate, in-interview ko po siya mismo. So actually, he is extending his apologies to the executive secretary for him to think na gawin. Hindi po niya kilala. Yan po karami. Ito lang to ha. So, tingnan natin ha. Let us see kung nakakuha sila. Hindi ko alam ito mga klina kung meron sila nakuha, pero tignan lang natin ha. So, yung NBI can request and check text message logs from service providers like Globe. So, pwede sila mag-request. But they cannot get the actual content of the text messages. They can request and check the text messages. But they cannot get the actual content of the text messages. Pero hindi mo kukunin gano'n, di ba? So, under Philippine law, telecommunications companies are legally prohibited from recording or storing what you say in text messages to protect your privacy. Okay, so SMS content, telecommunication companies do not record or save the text. Okay, so malamang hindi text, no? Call and text logs, yes. They can request history showing the data time and mobile numbers. Okay, so forensic, subpoena. So ipapasubpoena pa to. Diba? Nagutom tayo, mga kapatid. If the NBI legally confiscates the physical cell phone, the cyber forensic team can extract. Okay? Basic telecommunications companies do not store message contents. The NBI uses alternate legal and forensic methods to investigate crimes involving text messages. Hindi natin alam kung anong gagawin dyan. Okay? So, yun lang pinakita ko mga clear ha. So, kung they can do the alternative, no? Way or the alternate legal and forensic methods, let us see. Okay? Kung paano. Kasi parang, kapado niya na, meron siyang alas mga kaklit. Ha? O, yun lang pinakita ko sa inyo kasi, sa nakikita ko at nadidinig ko kay NBI director, mukhang siguradong maisasampa yung kay Jing Paras. Agoy. Yung kay Jing Paras. Ako yung, kay Lian, hindi ko masabi kasi, walang makitang koneksyon, parang walang contact si Ken kay Congressman Libiste. Unless may nakuha ang NBI ng communication ni Jing Paras. Kasi yun yung tanong niya eh. Di ba? Ni Jing Paras saka ni Congressman Libiste. Kung may nakuha. Okay? Okay, pero parang ang sure bet na talaga itong kay Jing Paras. Kasi may pruweba sila from the talent manager. Tapos yung mga babae na siya yung kausap. Saka yung mga lawyers, mga ka-clear. Nakita. Di ba? Kasi magpa-prepare na sila ng kwento eh. Kaya, yun na yun. So, abangan na lang natin. Ang problema nito mga ka-clear, dapat baka sabihin na naman dahil nandiyan dyan, politically motivated na naman yan. Di ba, Sherla? Oh. Sabihin naman, politically motivated yan. Sabi ko nga, parang yung ebidensya ngayon, basta bumabagsak na lang. Di ba? Ang dami talaga na mga ebidensya na, dumarating lang. Di ba? Oh. Attorney, question, bakit ho insist nila Paras na dapat makita ang statement ng witness ng NBI? Kasi, tama naman.
pwede silang gumawa ng kwento base doon sa sasabihin. Kaya lang mga ka-clear, nakapagsalita na si talent manager, di ba? Sa interview. Na-interview na siya ng mga TV networks eh. So kaya, ang kwento ngayon nila Mark Tolentino, ang pinilit si Jing Paras. Parang siya yung na-instigate. Yan. So parang dapat wala siya kasalanan kasi pinilit lang siya eh. Parang ganun siguro yung magiging depensa nila. So, kailangan nila makita lahat kasi para tanay nila. Kaya ang tanong dito, nakausap mo ba talaga? Nagka-agreehan ba kayo? Nagka-oohan ba kayo? Diba? So, since merong rules ngayon, procedures ang DOJ na hayaan lang na sila ang gumawa ng sarili nilang statement based on their own recollection nang hindi sila babase doon sa statement ng complainant. Para iwas tahitahing kwento to justify the acts. So yun. Ha? Okay, maganda naman, tama naman yun. Nakikita ko naman okay. Hindi naman to ibig sabihin tinatanggal ang due process. Bakit? Kasi pag nandoon na daw sa investigator's office or sa preliminary investigation, diba? Mayroon na sila statement, diba? Sa preliminary investigation, saka nila makukuha yung kwento. Diba? Yun. Okay mga clear, see you in a while. Salamat, attorney. Matagal ng si Lito T. Guzman. Bago pa lang ako. Talaga, sa That's Entertainment, 7 Samurai. Open secret na yan. Ay. Talaga. So, thank you, 7 Samurai. 7 Samurai. Thank you sa info. Nga, diba? Salamat, attorney. Naku po. NBI Director, talagang hindi rin titigilan itong si Jing Paras. Mukhang tutuluyan din niya, Ma'am. Okay, last topic tayo, Ma'am. Ito na yung pinaka-importanting topic natin. Countdown tayo in 30 seconds. Shoutout sa mga bagong pasok. Argo, kamusta na? Nag-like ka na ba, Argo? Kanina pa kayo nag-uusap dyan ni Ice Ring.